Alam po ninyo, hindi namin alam kung paano i-describe ito eh. Siguro ito po ang pagnanakaw na po pwedeng maisulat sa Guinness Book of World Records. Bakit po? Kasi po ang magnanakaw dito, hindi katulad ng karaniwang magnanakaw na nagtatakip ng muka o gumagamit ng iba't ibang kaparaanan para yung kanyang pagkakakilanlan. Hindi makikilala siya, Ay no? hindi. May tatago Mabunyag. niya. Opo, oo. At kung minsan gumagamit sila ng kadiliman, lahat. Madulas sila, gagamit ng ibang kaparaanan. Pero, kung itong mga nagnakaw pong ito, sa tanghaling tapat po nila ginawa. At hindi po itinago ang kanilang mga muka. Sa At ang tanghaling kasuotan tapat, po nila ay mga pambansang kasuotan. mga nakabarong pa, no? At tinatawag po silang mga honorables. Yun. Pero imbes na pagsilbihan po yung bayan, na sumumpa sila na silang magsisilbi sa taong bayan, ang taong bayan po ang ninakawan. Yun po yung description ng isang pagnanakaw na talagang qualified sa Guinness Book of World Records. Hindi po ba dapat ang katotohanan sa likod niyan ay mabunyag? Yes po. Bakit po nila pinipilit na takpan ang katotohanan? Kahit sa anong kaparaanan, ilulugso yung tunay na leadership ng Senado para sa ganun makuha nila ang poder para yung pagtatakip na yun ay manatili at maibaon po yung katotohanan habang buhay. Then po. Kaya pala tamang-tama yung sinabi yung talata na yun, Sen, no? At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Para malaman na ng taong bayan. Juan 8:32. So, meron pang isa dyan eh. Ba? Napasulat ito kasi inimbita namin ang former speaker ng House of Representatives. Wala po. Sumagot ang House leadership. Kasi pangkaraniwan, ang imbitasyon ay ibinibigay sa leadership ng House. As a Speaker of the House. Oo, sumagot yung Secretary General, siyempre sa kapahintulutan ng Speaker ng House of Representatives. Opo. At ang sinabi nila ay tayo po ay napapailalim sa isang interparliamentary courtesy. Hindi po namin pwedeng i-decline po namin ang imbitasyon niyo. At tinatanggihan pa rin nila. Dahil yan po namang mga bagay na inyong pag-uusapan dyan, yung iba po ay tinatalakay na po sa mga piling ahensya ng ating pamahalaan, kagaya ng ombudsman at kung gano'n-ganyan. Sumagot din palang office, no? Sa mga tweet, ayaw nilang ibigay. Ang pahintulot na makadalo yung iniimbita namin. Kasi kasama rin din ng ombudsman at saka yung representante po ng DOJ, di ba? Marami po kayo. Ombudsman o representative. Yun naman DPW at secretary or representative. Yun naman. Pati DBM. Wala naman silang sinabi, basta na hindi na lang sila dumating. Ang sinasabi ko lang na nag-decline ay yung House of Representatives dahil nga doon sa ganong kadahilanan. Ang masasabi ko lang, nung una kasi, ganun din ang ginawa nila nung panahon na ang chairman ay si Ping Lacson dahil daw meron ng ICI noon na nabuog naman. Ganun din ang bali pangangatwiran na ginawa. Eh sabi ko naman, paano hindi natin iimbitahan sa sarili ko lang namang ito? Yung sulat kasi dyan, hindi naman naka-address sa akin. Naka-address sa chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano. Pero kung ako si Senator Pia, ang isasagot ko lang, ay sana ganun din ang isagot niya, Jen. Na yun pong interparliamentary courtesy, yun po ay courtesy na namamagitan sa panig lang nating mga mambabatas. Sa mga senador at mga congressmen. Yes po. Or congresswomen. Kapwa ninyo mambabatas. Tayo lang ang saklaw noong nung kortesiya na yun. Pero ang pinag-uusapan natin ay higit na po sa atin eh. Labas na po sa interest ng dalawang chambers eh. Ng dalawang kapulungan. Ang pinag-uusapan na po natin ang pinakamalaking pagnanakaw na nagawa sa kasaysayan ng ating republika. Ang pinag-uusapan na po natin interest ng mamamayan. Bakit po kung kayo po ba'y dumating
sa imbitasyon namin? Ang ibig bang sabihin, hindi namin kayo ginalang? Oh. Mas lalo nga kayong magiging bida sa amin eh. Oho. Kasi yung imbitasyon namin, kahit hindi na kayo pinayagan halimbawa ng leadership ng House of Representatives, Eh, pinaunlakan pa rin nila. pero nagpaunlak po kayo, Oho. sa akin palagay, mas bida kayo kaysa noon eh. Ay, tama naman. Kumbaga, handa kong Kaya ang harapin. tanong ko, Jen, Oho. tanong ko rin sa lahat, lalo na sa kanila, ang tanong ko doon sa grupo ng Bendalo, hindi ba paggalang ang pag-imbita sa kanila? Oho. Kung dumating ba siya, nawalan ba siya ng karangalan? Oho. Binastos ba namin siya kung dumating? Tatanungin ka lang eh. Kaugnay ng pagnanais ng taong bayan na makita ang kaganapan ng lahat ng ito. Oho. At katapos-tapusan, mapanagot lahat ang dapat managot dito. Yun lang imbitasyon sen, di paggalang mo eh. Imbitasyon di mas maayos na pag-iimbita. Di Kaya nga. paggalang, pagrespeto nga po yun. Ibig di mo ba? bang sabihin, gagamitin mo yung kortesiya na isang pananggalang Oho. laban sa interes ng mamamayan na naghahanap na ng katotohanan? Diyan, ang root word natin ngayon, ang pinaka-importanting salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Magiging sagwil ba yung kortesiya na yan para yung katotohanan ay matakpan? Sa aking palagay dyan, hindi. Walang katwiran na i-recognize mo yung interparliamentary courtesy sapagkat ang nangingibabaw dito yung interes ng mamamayan at ang iyong bansa. Oho. O, anong napasulat yan? Anong napasulat? Hindi ka dumating. Oho. Meron katapat din eh. Ba? Oho. O Ano po ito, mahihirapan ka rito. ano po yan? Kawikaan Ba? 28:1. Oh, Kawikaan 8:21. mali ako doon, Proverbs pala. Tinagalog ko kagad eh. Proverbs 28:1. Ayan. oho. Tagalog. Kawikaan 8:21. 28. 28:8 na. Oh. Ba't ang hina mo sa Tagalog din? Kawikaan Mas madali na. 28:1. Uno. Isa. Isa. Proverbs 28:1. Ano sinasabi? Opo. Evil people run even though no one is chasing them. Ba? But good people are as brave as a lion. Alam mo, ito ay kinuha ko sa International Children's Bible at saka New Catholic Bible. Oho. Parehong-pareho. Ulitin ko, evil people run even though no one is chasing them. But good people are as brave as a lion. Yan. Oho. Translate, Tagalog, Tumatakbo ang masama. hindi ganun din. Ang gusto ba pati ibilo ba? Ulitin ko. Evil people run even though no one is chasing them. Aha. Ang mga masasamang tao ay tumatakbo kahit wala naman tumutugis sa kanila. Yan. Opo. Pero ang mabubuting tao ay umuungol, ay kasing tapang ng isang leon. Yan. Humaharap na kasing tapang ng leon. Opo. Oh, ito pa. Ginamit ko naman yung New International Reader's Version. Pareho rin. Jen. Oho. Sinners run away even when no one is chasing them. Oho. But those who do what is right are as bold as a lion. Yan. O yan. Talagang tumatakbo yung masama, no? Kahit walang Di ba? humahabol talaga sa kanila. Umiiwas talaga. Opo. Paiwas talaga. Oho. Isip-isipin mo, wala namang umahabol sa'yo, takbo ka ng takbo. Samantalang yung walang kasalanan, Eh, parang leon talaga hinaharap yan, Sen. Oo. No? Oho. Mabigat. Eh, ang kasi yung matatapang, Sen, ang sabi nila eh. Di ba? Merong nagpadala sa akin dito. Oh. Yun daw mga nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito, Sen. hindi sa akin yan. Alam ko kung kanino referensya. Huwag mong gagamitin yan. Hindi sa akin yan. Oh, sige. Oh, sige. Magkakasala ka dyan pag ginamit mo yan. Hindi na, alisin na natin Alam yan. natin ang lugar natin dito sa daigdig. Yan, opo. Oo. Ang gusto kong puntahan ngayon, Sen, sabi nila, hindi, kami ang kinikilala ng Malacanang eh. Kami Ay, wala tayong ang magagawa. kinikilala ng Malacanang na legal. Ang pagkilala sa haligang batasan dapat kumilala sa'yo. Hindi dapat kung sino-sino lang. Oho. Sa haligang batas, ang pinakamataas na batayan ng lahat ng gagawin natin sa Senado. Opo. Ganun Kahit po. kinilala ka pa ni Vladimir Putin
o kung sino mang presidente, kahit kinilala ka pa Oho. ng pinakadakilang tao sa daigdig, wala akong pakialam doon. Ang sinasabi natin na saligang batas, ang magbibigay sa iyo ng authority, ng legitimacy, Opo. ng legality ng lahat ng gagawin mo. Hindi ng kung sino-sino pa. Kasi merong isang nagsabi, nag-analyze kapag ka ikaw anya kinilala ng Malacanang, hindi nangangahulugan yan. Lahat ng sangay ng gobyerno ang kumikilala sa kanya, pati ang mga law enforcement agencies. Susunod Sa mga panig bagay-bagay na nila, ito. pero sa Senate, hindi ganun eh. Oho. O sinabi pa nga nila na nung sabihin ko na ito lang naman ang takeover na walang basbas ang Malacanang eh. Nako, nag-react tuloy Medyo siya. nag-react ang Malacanang. Sabi niya, I will laugh at your face. Oo. Kayo naman po, alam naman ninyo ito eh. Oho. Alam na ninyo ito. Since kopong-kopong po, hindi po pwedeng malagay ka na Senate President kung walang basbas ang Malacanang. Totoo. Oho. Wala sa kasaysayan talaga ng bansa yun, Sen. Ako po ay nagtagal sa House of Representatives. 18 taon ako ron. Sa palagay ko, yung tagal ko naman yun dyan, kahit papaano, I have gained the right Yes and po. experience to say this. Wala na pong wala na takipan po. Kahit sino pong presidente, nangangarap lahat, mapa-speaker, ma-Senate President, talaga pong kailangan ninyo yun. Oho. Hindi dahil sa kung ano pa mang bagay. Kailangan makapag-umpisa kayo na suportado kayo ng 2 leader ng 2 kapulungan ng legislature. Bakit? Meron po kayong tungkulin din na kailangan tulungan kayo ng 2 ito. Oho. Dito pa kahit sa anumang bagay, kailangan po ninyo 'yon. Kaya wag po kayong magbabalat sibuyas na sasabihin niyo na hindi totoo 'yung sinasabi ko. Oho. Kaya nga po kami nagkakaganito eh. Sa aming pag-aakala lamang na makapaggawa kami ng isang bagay na magtutuwid sa lahat ng pagkakamali, ang katotohanan ay lumitaw. Opo. Hindi po ba, bago ko pinasimulan ang Blue Ribbon Committee, ay nagpunta ako sa Malacanang at nakausap po kayo. Tanda ko pa po ang encouraging words na sinabi nyo sa akin. Mhm. At ang sinabi ninyo, sana ay magtagumpay ka at inyo pa pong sinabihan yung Secretary Jojo Cadiz. Eileen Masukat Eli Masukat. Oho. na bigyan mo siya ng ating USB na kanyang pagsisimulan. Oho. Okay. Ganun po ang nangyari. Kaya tinupad ko naman po yung mandato hanggang ako po ay matanggal. Yun. At saka, yun naman ang Pero lagi. dyan, dapat mag-shift na tayo sa iba. Binabanatan ako ng mga media. Ganun ho ba? Oho. So sa kanilang pagtatakip sa katotohanan, yung sinabi ko ng marami sa inyo ay bayaran, binubugbog nila ako ngayon. Ito ang ginagamit nila, imbes na pagtakpa, imbes na yung katwiran ay lumitaw, ginagamit nilang pagtatakip ito. Opo. Basahin mo Opo. ngayon yung 2 malalapad na dyaryo dyan. Ang tanging ginawa nila, yung litrato ng session hall na nandun nakaupo, yung 18 Marines, yun lang, nilitrato lang. Pero yung sinabi ng lahat ng mga nandoon na mga Marines at saka mga sundalo, kahit isa walang... No. Yun po ba ay hindi pagtatakip ng katotohanan? Tingnan mo yung 2 dyaryo ngayon. Yun ang headline, yung litrato lang. Wala nang iba. Ang kanilang ipinagdiwang ngayon ay yung sinasabi ng ibang dating mga Senate President, Franklin Drilon, Coco Pimentel, na yung 12 sa Abilino versus Cuenco ay ganito at ganyan. Oho. Actually, sana ito mga tatanong ko sana sa inyo, Sen, ano ha? Pero nabanggit nyo na rin po Hindi, naman. kailangan, Opo. hindi po akong original na nagsabi ng marami sa inyo ay nababayaran. Gusto kong ipakita. Opo. Pwede mo masinag ng ano ito, ng, pwede nyo bang ipasinag para makita ang librong ito? Ano ang title ng librong ito na hawak ko? Ayan. Oho. Babasahin ko dyan, ha? News for Sale. The Corruption and Commercialization of Philippine Media. Hindi po ako nagsulat nito. Ang nagsulat po nito mismo ay kasama ninyo eh. Ayoko na po magbanggit ng mga pangalan. Babanggitin ko na lang po ang ilan sa mga sinabi nila para lang, ito po, Malu Mangahas, then PPC Executive Director, said in a report to Press Council members that Manila Times reporters said they believe that up to 90% of their colleagues were open to accepting money given by their sources. The practices, this reporter said,
was most prevalent among tabloid correspondents who are among the poorest paid in the profession. Reporters cited the following reasons for accepting bribes: the system itself, their having gotten used to it, peer pressure, and acculturation, a lack of understanding of journalism and journalism ethics, and the need for cash. When asked about specific cases of media corruption they know about, reporters recited a litany of sins. Reporters receiving monthly retainers from 5,000 to 10,000 pesos. 2004 edition lang po ito, ha.